balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, matapos nga po pumutok ang issue kay Devin Haney na 6 na beses daw ito mga idol nandaya sa kanyang huling 6 na laban, kung saan mga idol sumobra ito sa weight limit ng rehydration clause na mandated ng World Boxing Council, kung saan meron lamang 15% ng timbang ang dapat idagdag mo simula sa weigh-in hanggang sa gabi ng laban. Pero sa Haney mga idol, umabot sa 18% ang dinagdag nito ng timbang sa kanyang katawan. Pero ni kailan hindi mo lang pinagmulta si Haney Boy sa kanyang violation. Hindi pa nga po nagtatapos na harapin ni Haney ang kanyang issue sa pagiging weight bully nito. Dumagdag naman mga idol ang problema ni Boy Ilong dahil sa ngayon naglabas po ng statement ang legal team ni Ryan Garcia patungkol sa pagpositibo nito sa banned substance na Ostarine. Ayon sa report mga idol, ang dalawang suplemento na ginamit ni Ryan Garcia kulang-kulang 1 linggo bago ang laban nito kay Devin Haney at binigay nila ito sa BADA para itest. Lumabas po mga idol na nagpositibo ito sa banned substance na Ostarine. Kumbaga mga idol, ito ang magpapatunay na nakontaminate lamang si Ryan Garcia, kaya ito positibo sa Ostarine. At bakit masasabi natin na isa itong contamination mga idol? Dahil ang ininom ni Ryan Garcia na suplemento, wala may nakalagay sa level na meron itong sangkap na Ostarine. Kaya malalagay sa alanganin dito mga idol ang gumagawa ng suplemento na ininom ni Ryan Garcia. Pero kahit mapatunayan man siguro mga idol na hindi sinadya ni Ryan Garcia na ilagay ang banned substance sa kanyang system, hindi pa rin talaga magbabago mga idol. Masususpende pa rin ito ng Boxing Commission. Kadalasan sa mga parusa na to mga idol, 6 months hanggang 1 taon na hindi paglalabanin si Bagito. Pero ang pinopropose ng Team Haney mga idol na disqualification win pabor sa kanila, mukhang malabo na mangyari mga idol. Baka kahit no contest na request ng kampo ni Haney para mabura ang kanyang 1 loss, posible hindi rin nila makuha mga idol. Kaya napakasakit na balita to mga idol para sa kampo ni Boy Ilong. Bukod sa issue nito na madaya sa timbang, tila hindi pa maibabalik sa kanya ang kanyang pagiging undefeated sa boxing sports. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po umayaw si Sam Goodman sa Japanese Monster Naoya Inoue, kung saan mas pinili nito mga idol na labanan anti-boxer ni si Chainot Worawut sa buwan ng July. Kung saan mga idol, opisyal na rin po mga idol kasado ang laban ni Inoue sa buwan ng September, nagaganapin sa Wembley Stadium sa London. At most likely daw mga idol, makakasama nito ang heavyweight superstar ni si Anthony Joshua sa boxing event. Pero gayon pa man mga idol, wala pa daw potensyal na makakalaban si Inoue at patuloy pa rin silang naghahanap ng mga kasagupan ng Japanese Monster, kung saan dahil nga dito mga idol lumusot po ang pangalan ng IBO Super Bantamweight Champion na si Liam Davis bilang potensyal na makakalaban ni Inoue sa UK. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, Breton din itong si Davis, kaya siguradong magiging mabentang laban ni Inoue kapag si Davis ang kanyang makakalaban dito. Pero hindi pa rin nawawala sa senaryo mga idol bilang potensyal na kalaban ni Inoue si Taiji Doheny at ang dating unified champion na si Murodjon Akhmadaliev, kaya abangan natin to mga idol.